Nagsimula na ngang tag-init dito sa Cyprus guys, no? At nagpabalik-balik na nga naman nga kami dito sa bahay bakasyonan nila amo. Kung kaya naman si Manang yung ay palaging busy. Busy lang naman sa pagtatapon ng basura. Diba nga? Magtatapon ako ng basura doon. Makikita nyo yung aking pinagtatapunan. Dahil sa nagpabalik-balik na nga kami dito guys sa bahay bakasyonan nila amo. Alam nyo ba na nakailang sako na ako ng mga pinagtatapon kong mga dahon, mga sanga dahil na busy si Manang ninyo sa pagkagarden. O diba nga? Diba sabi ko nga sa inyo may hardinero sila amo. Pero syempre nga naman hindi nila gaano na lilinis at yung gusto na linis ng aking among babae ay hindi niya nakukuha. Kung kaya naman si Manang nyo ay to the rescue. O diba nga? To the rescue. Siguro sa pagpabalik-balik namin nila amo simula nung mainit na dito no, dito sa Cyprus ay siguro mga nakatatlumpong basura na ako ng mga dahon, mga sanga, di ba nga? So, ito, sabi ko nga sa inyo, ako ay magtatapon. O mataas pa yung yung haring araw. Pero papalubog na yan kasi mag-aalas 7 na. At dito na nga yung aking pinagtatapunan. Aray ko! Yung dito, laki oh. Oh, dami, di ba? Paano ko kaya itatapon to? Punong-puno na. So, ilalagay ko siya sa taas. Nahirapan ako dun Tingnan nyo naman, oh. Diba? Taas na niya. Nahirapan ako dun sa pagbuhat. Kaya hindi ko siya gaanong pinapabigat yung aking plastic kasi nga nahihirapan ako lalo kapag ganyan na mataas na yung nasa unahan. Hindi naman nila nililipat yung hagdanan. So ito lang na. Kailangan kasi natanggalin yung plastic. Hindi dapat isasama dun sa mga dahon, dun sa mga sanga. Organize. Yan ang maganda. At puntahan natin nga yung asin na dagat. Iingay ng mga kundidit guys. Diba? Ganito talaga pagka dito pagka init. Kaiingay ng mga kundidit na yan. Ayun lang. Dapat dito niyan nila nilagay yung hagdan kasi baka kung dito naman nila ilagay yung hagdan guys. Baka akalain nila ay wala yung hagdan. So ihahalo na namin doon sa mga nabubulok yung mga sanga at saka dahon. At baka sasabihin nilang ganun kaya hindi nila nililipat yung hagdanan. Hirap pa ya. Ang taas na kasi dapat inaayos nila. Tatawid ako habang walang sasakyan. May maisisigaw na naman yung sasakyan kasi nagbibideo ako. Ganda oh. Puting-puti na siya. Nagsisimula na siyang matuyo. Lalo na kapag yung mainit pa yan, natutuyo na siya. Parang asin na siya, di ba nga? Kaya tinatawag nilang sea salt lake. Kasi nga, pag natuyo siya, wala ng tubig, ay puting-puti na. Ayan o. Tapos doon naman sa banda roon, tama ba? Ay airport. Tingnan nyo, may lilipat na aeroplano. Dali, ipopokus ko siya sa inyo. Kapag ganitong nakakakita ko ng eroplano guys, ay naisip ko na talagang uuwi. Kung mura lang sanang pamasahe at kung libre, malamang taon-taon ako uuwi. Kaya napakaswerte ng mga kababayan natin na taunan kung sila'y umuwi. Kaya si Manang ninyo, ito hanggang tingala na lang na pinapanood ang eroplanong lumilipad. Mapapasana all na lang talaga ako sa mga nagbabakasyon na pauwi ng Pinas. Kaya ang masasabi ko na lang, ingat kayo sa biyahe. Diba nga? Kita nyo yung eroplano. Ang sarap sumakay sa eroplano pauwi na ng Pilipinas, Sana pauwi ng Panginoon, makauwi naman ako sa next year. At punta naman tayo dun sa guys, kung saan ako nagsusunta. Shortcut kasi ito. Punta naman tayo doon sa dagat. Yan, malapit lang dito. Total nagpaalam naman ako sa aking mga amo. Sabi ko, maglakad-lakad ako at iikot ako, punta ako ng dagat, sabi ko. Nang hindi lang doon sa bahay nila nakaupo. Kasi pagka ganito na, wala nang ginagawa. May susunod na naman na lilipad na eroplano. Kapag ganitong hapon, ang daming nagliliparang eroplano. Ako'y nabubulol.
Alam niyo, natutuwa lang ako sa aking paglilinis no sa garden nila amo. Kasi nung araw, hindi ko nililinis yung garden nila. Ibig sabihin, kunting linis lang, kunting walis lang. Hindi ko talaga, ayan, pinuputulan ng mga sangan, ang mga tuyong dahon. Basta kunting linis lang. Pero alam nyo, pagka tumatanda ka pala, syempre maraming mga nagbabago na sa katawan mo. Gusto mo na lang, kung meron kang gustong linisin, ay ginagawa mo na. Kahit na hindi mo na iniisip kung babayaran ka ba o hindi, 'di ba? Basta yung pakiramdam na parang gusto mo lang linisan, yung ganon. Pero natutuwa naman ako kasi sa aking paglilinis doon sa garden nila amo ay alam nyo ba, hindi ko inaasahan, nabibigyan naman ako. 'Di ba? Yun yung maganda yung nabibigyan ka ng kahit pa kunti-kunti lang. Hindi mo naman inaasahan na ganun nga, na bibigyan ka nga nila. Kasi nga, part pa rin ng trabaho mo yon. Pasalamat lang ako kasi nabibigyan ako ng aking amo. Kung kaya si Manang ninyo ay lalong nagsipag. O di ba? Ako ay linis na ng linis ngayon ng kanyang garden. Kahit hindi na niya sinasabi. O di ba nga? Kaya kayo na mga kasabahay minsan, no, magpakitang gilas pa rin tayo kahit na alam nyo yon, yung wag na nating iniisip na hindi naman ako bibigyan, diba? Kasi meron tayong ganun. Nung araw ganun din ako. Yung para bang ayaw ko yung nalulugi, yung mga ganung pag-uugali. Iniisip natin, baba na nga ng sweldo, tapos ganun pa yung hindi ka pabibigyan. Bakit ako maglilinis, diba? Ganung mga rason pa natin minsan ay hindi maganda kung tutusin. Alam nyo, kung minsan nasa ating kilos, nasa ating galaw, na minsan ay talagang natutuwa sila amo kapag ginagawa din natin ng tama yung ating trabaho. At, di ba, nare-rewardan din tayo. Kasi hindi naman siguro lahat ng pagkakataon, alam nyo yon, yung naghihigpit sila sa pera, pero meron din yung time na nasasaling yung kanilang puso. Maiisip siguro nila na ay kapagod ng aking kupela, ng aking katulong, ng aking kasambahay, bibigyan ko din naman ito ng pabonus kahit kunti. O di ba? Ang saya lang kapag kaganon. Kaya sipag lang tayo sa ating trabaho, mahalin natin. Yun yung sikreto sa ating trabaho. Dapat minamahal natin yung ating mga trabaho para hindi tayo magsentimento, hindi tayo nag-iisip na para bang lugi tayo sa lahat ng ating ginagawa. Tip number 1 kasi na iniisip natin yung ang baba kasi ng sweldo natin, di ba? Dito sa Cyprus. So, may iba dito na kahit katulong ka, sumusweldo sila ng abot ng 1,000. Hindi pare-pareho yung sweldo dito. Pero syempre, sabi ko nga sa inyo, kapag baguhan ka lang, ay nasa 400 pa din. Ay nga pala guys, may ipapakita ako sa inyo. Di ba nung mga nakarang mga vlog ko noon pa, matagal na. Di ba nga nung araw, sabi ko sa inyo ay andito kami sa Mabatong Beach, di ba? Kasi nga naman, sabi ko sa inyo, bato talaga, daming bato. Pero alam nyo ba, ngayon, ang luwang na, yung kuhangin ay nakikita na. Hindi kagaya noon na hindi ganito, nakaluwang. Kulang ko rito. Ay, siya. Ay, naku po. Ang ganda na. Tsaka kapag ka naligo ka, hindi na yung mabato dun sa loob. Kasi may mga parte na may mga bato-bato. Sabi ko, baka nilinis. Yun yung aking isip, no? Kasi ang luwang kaya. At saka ang gandang maligo na. Yun pala, yung mismong alon pala, inakyat tong mga bato. Sa lakas ng alon, tumataas yung mga bato. May barko. Minsan gusto ko sanang dalhin yung kape ko dito kasi maraming lang yung tahanan ng aking amo mula dito. No? So, hindi ko na sa inyo papakita. Basta dito lang. Alam nyo naman na border privacy ka nga. Ang po pwede lang ipakita ni Manang ninyo ay ito, yung paligid nila, sulok ng bahay nila. Hindi po pwedeng yung mismong looban ng bahay nila. Kasi mahirap na. May mga amo na maselan. At saka hindi dapat na ginagawa yung ganun na buong bahay ng ating amo ay pinapakita. Hindi maganda. Kaya tayong mga kasambahay, lalo na kapag kabaguhan ka, syempre kapag kabaguhan ka kasi isa ka ding nag-vlog or isa ka ding mapag-post sa social media at natutuwa ka sa nakikita mo sa loob at labas ng bahay ng iyong amo, ay picture dito, video doon sa loob ng bahay ng iyong amo. Naku po, ay, iwasan po ninyo yan. Maliban lang kung mayroong pahintulot ng iyong mga employer na gawin mo ito, no? Pero wag kayong mga has na gawin nang wala silang pahintulot.
pulot para hindi kayo magkaroon ng problema balang araw. At saka kapag nagbibideo din tayo, no, iwasan din natin yung nagbibideo ng mga tao na hindi natin kilala. Yung mga naglalakad dyan, tapos binibideo mo, nagustuhan mo yung aso, nakyutan ka doon sa aso, binidyohan mo siya, pinicturan mo siya, naku po. Iwasan ninyo yon. Kasi pati mga sasakyan, yan, maingat po tayo sa pagkuha ng ating mga video, no, na ating ina-upload. Ito'y paalala lang naman sa mga hindi pa ho alam ang mga ganito kapag ka nandito ka sa ibang bansa. Kaya hanggang dito na lang sa mga hindi pa ho nakapag-subscribe sa aking maliit na bahay. Baka naman, pa-like, share, and comment down below. Marami pong salamat. Ito po muli ang inyong Manang Dabing family. Bye-bye guys. Bye! Ang ingay ng alon. O di ba nga?